Dati-rate, ang ruta ng konduktor na si Felix, Monumento, monumento! Sakay na po kayo! biyaheng Baklaran Monumento, Monumento Baklaran. Pero ngayon, ang ating Pinoy konduktor, biyaheng Los Angeles, California, USA na. Ang kanya na ngayong minamaneho, limousine. At ang kanyang mga pasahero, big-time Hollywood celebrities lang naman. Simon Cowell, Jokoy, Patty Austin, at si Captain America, Chris Evans. Pero si Felix, hindi lang pala driver ng limousine na ito dahil siya na rin ang nagmamay-ari nito. Paano nga ang dating konduktor sa Pilipinas? Umarangkada ang buhay sa Amerika. Bata pa lang, ramdam na raw ni Felix na iginagapang silang siyam na magkakapatid ng kanilang mga magulang. Sa kinalakihan ko, akala ko lahat ng tao ginagawa yung ginagawa namin. Yung nanay ko nagluluto sa kahoy at saka ang hugas ng plato sa balde. Nung nasa high school na ako, pinunta namin bahay, nakita ko merong couch, merong sink sa lababo at saka yung bathroom nila ang ganda. Hiyang-hiya ako sa katayuan ng buhay namin. Hindi ko akalain na mas mapalad sila kaysa sa amin. Kaya doon ako na-realize na kailangan magsumikap ako. Pagkatapos ng high school, noong dekada 70, si Felix nagkonduktor. Sumweldo mula 10 hanggang 15 pesos kada araw. Puyat at saka yung singaw ng krudo sa'yo at saka yung tao, dikit-dikit at saka yung maraming nanloloko, hindi nagbabayad. Ang naging karamay daw niya noon, ang pumanaw niyang kaibigan na si Alfredo. Siya nagsabi sa akin na i-push ko lang, huwag mawala ng pag-asa. Maraming time na nakatingin lang ako sa malayo. Ganito na ba ako? Ganito na ang katatayuan ko. Mamamatay na akong ganito. Naghanap ako ng ibang paraan. Sumampa ako ng barko, nakarating ako sa El Greco, Pakistan at saka ng Saudi Arabia. Hanggang nagkaroon si Felix ng oportunidad na makapag-Amerika. Nagmekaniko siya sa US Navy at maging sa Post Office. Dito na ako nakapag-asawa, dito na ako nagkaanak, dito na ako lahat since 1980. Pagtuntong ng edad 51, si Felix nag-retire. Pero para patuloy na kumita, nag-apply din siyang driver ng mga limousine. Sa hirap ng trabaho, walang tumanggap sa akin. Dito na niya isinugal ang kanyang naipon. Bumili ng sariling limousine na nagkakahalaga noon ng $70,000 US. Usually yan, matawag mga Pilipino sa mga birthday nila at saka word of mouth. Pinuntahan ko yung mga studio, nag-iwan ako ng mga cards sa mga studio, sa mga bahay, sa mga businesses. Sa awa ng Diyos naman, may mga tumatawag. Hanggang noong 2004, dumating ang kanyang big break. Natrabaho ko sa Paramount Studio at saka isang kumpanya tinatawag nilang Driving Force. Dito na siya nagkaroon ng mga pasaherong Hollywood celebrities, katulad ni na Patty Austin. Si Patty Austin talagang mainstay ko siya. Local siya, nasa Studio City yung bahay niya. Kaya airport, dinner, at saka mga concert niya noon talagang ang busy-busy ako. Simon Cowell, Ang mga nani niya at saka mga katulong mga Pilipino, kaya palagay ng loob niya sa akin. Pag nakakita silang Pilipino, kumusta? Good? Yo, Disney needs to know. pati na si Captain America, Chris Evans. Hey everyone, Chris Evans here. Maraming beses nasa telepono siya eh. Pag wala na siya sa telepono, ako naman nakakausapin niya. Sabi niya, magkita tayo mamaya, relax ka lang. Ayaw lang talaga nila yung rearview mirror, huwag mong itatapat sa kanila. Bagamat aminado si Felix na naapektuhan din ang kanyang business ng pandemya. Lahat ng restaurant sarado, nightclub sarado, pati libing, wala. Pero ngayon pa raw ba siya susuko? Gayong matapos ang 32 years na pagtatrabaho sa Amerika, ang dating konduktor sa Pilipinas mula sa pagkakaroon ng iisang limousine. Ngayon, 17 ng magagarang sasakyan meron sa Amerika. Yung mga nakita ko, inipon ko ng inipon, tapos ininvest ko sa mga bagong sasakyan. Hindi ko akalain talaga na nangyari ito sa buhay ko eh. Hindi ko inaasahan na makarating ako dito sa Amerika. Hindi ko inaasahan na makita ko yung mga celebrity.
Meron na rin silang 2 paupahang bahay dito sa Los Angeles. At higit sa lahat, naipetisyon na rin niya dito sa Amerika ang kanyang ina at 7 mga kapatid. Masalamat sila dahil naranasan ng buhay sa Amerika talaga maganda. Gas-gas man marinig, pero ang buhay parang gulong. Minsan nasa ibaba ka, kung minsan naman nasa itaas. Yan ang totoong nangyari sa buhay ni Felix. Huwag kang mag-give up, mag-aim ka ng high, yung para bang kung kaya nila, kaya ko rin yun. Nagawa ko to sa sarili kong hirap at pagtitiyagaan. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.